every table, meron makakanta. But let me take this opportunity on behalf of the family of our beloved mother, Dolores Solis Goles, to thank you for being here. Maraming salamat sa inyong lahat. Napakabilis ng panahon, sabi nga nila. A year ago, we were all mourning the passing of my mother, who passed at the age of almost 89. Dapat nag-89 siya noong April 8 last year. Pero she passed away February 24. Actually, yung death anniversary niya, first death anniversary kahapon. But the family decided to celebrate the first death anniversary today. At kami nagpapasalamat sa inyong lahat sa inyong pagdalo dito. Overflow yung crowd, as you can see. Si Mama, alam natin lahat ang history ni Mama, no? Nagsimula siya sa Romblon. From the Solis family, yung tatay niya Solis, yung nanay niya Digia. Kaya andito, tapos yung mga Digia, Solis family na yan, originally galing ng Batangas. Pero ito yung mga Solis at Digia families na napadpad ng Romblon. Kaya meron tayong malaking delegation ng mga taga-Batangas, taga-Romblon, Solis and Digia families ngayong gabi ito. Kaya palakpakan natin sila. Ito yung pinakamalaking delegasyon ngayong gabi ito. And of course, she got married to a Goles from Iloilo. Yung Ilonggo naman na Goles na yan, sila naman from Iloilo napadpad ng Romblon. It started when the sister of my father was assigned as a teacher from Iloilo to Romblon. At pagdating sa Romblon, na-inlove sa kanya yung isang taga-Romblon na miyembro ng Solis family. Tapos nag-asawa yung dalawa. Tapos yung father ko naman, taga-Iloilo, dinalaw yung kanyang kapatid na taga-Iloilo. Nung nagpunta siya ron, na-meet naman niya, ito nga, na-meet niya si Dolores Solis na nagkataon, kapatid naman nung napangasawa nung kapatid niya. Kaya nagsama yung Solis at Goles. Kaya andito. Kaya andito din yung mga Goles family na galing naman sa Iloilo. Some are from Iloilo, some are from Romblon, and some are from Metro Manila. Kaya palakpakan din natin yung mga Goles families from all over. Yung Goles na yan, halo-halo niya. Merong Calado, merong Del Rosario, merong Dollar, merong iba-ibang mga apelido. Kaya malaking clan din ang Goles. Unfortunately, kami sa kanila nasa Iloilo. They would love to come over. Kaya lang, marami rin sa mga kamag-anak ko sa Iloilo, mga politiko. Kaya busy sila sa campaign period doon. But they sent their regards. At from Romblon, after a few years of their happily married life in Romblon, the family, two of them decided to move over to the Metro Manila area. Greater Manila area pa tawag doon. At they decided to settle in Quezon City, in Project 3, Quezon City. Marami sa inyo nakarating din sa lugar namin. Ito yung Dao. Ang tawag namin dito, Dao, Project 3, Quezon City. At dito din yung mga taga-Dao, mga kamag-anak niya. Palakpakan natin yung mga taga-Dao. We have hindi naman senior, pero they claim to be senior citizens, although they don't look like senior citizens. Mamaya magbibigay rin sila ng number. Dobandi yata o kaya Lady Gaga number. Bibigay nila sa atin. At yun, tapos of course over the years, yung mga anak nakapangasawa, so nagkaroon ng mga in-laws. Siyempre yung unang grupo ng mga in-laws, yung napangasawa nung pinakamatanda sa amin, yung Azores family. Azores family. Papakan natin yung Azores family. Mamaya, pahigilala ko yung isa yung mga kapatid ko, no? Tapos, yung sunod naman, ako naman, ang napangasawa ko, yung mga Toledo of Bohol. Andito yung mga Toledo of Bohol. Papakan natin yung mga Toledo of Bohol. The next is my sister, si Abilita, Neneng. Ang napangasawa naman niya, mga Simon ng Cotabato. Kaya palakpakan natin yung Simon ng Cotabato.
next in line is si Toto naman. Ang pangasawa niya, yung mga Mamaril of Pangasinan. Andito din represented yun. Of course, it doesn't stop there kasi yung mga apo, nakapangasawa na rin. Yung unang apo na nakapangasawa, yung anak ko yata, yeah, that's right. Ito naman si Rico, ang pangasawa niya, yung Abiñante family. Ito yung mga Abiñante family. Tapos, sunod na nakapangasawa, anak ko pa rin, yung Duque naman. Yan, yung si Guada, mga Duque family. Ito yung presented, yung Duque family. Kay Neneng, hanggang ngayon, wala pa rin. Wala pa rin mga asawa yung anak niya. Tapos si Toto, meron. Pero yung napakasawa ng anak niya na si Mundoy, nasa abroad. Kaya wala sila dito. Tapos yung pinakabata namin, wala pa rin apo, walang anak, wala pa rin asawa. So now, I'd like to take this opportunity to introduce one by one yung mga anak ni Mama Loleng at si Daddy Badoy, yung pinatawag natin Manong Badoy, no? Ang pinakapanganay namin, umanaw na. Ito si Henrietta Nene Goles Azores. Nandito yung kanyang tatlo yung naging anak niya. Kanina dalawa yung nandito, pero isa had to leave for office. Pero andito yung isang anak niya, si Nas Azores. Andyan si Nas. Halika Nas, dito ka to. Halika, dito kayo. Kasi magpa-family picture tayo dito para makita nila. Si Nas, si Baby D, andito kanina. Si Baby D ay merong isang anak, so merong apo na si Neneng, si Blue. Pero wala rin ito yung bata kasi may pasok yata kinabukasan. Yung isang kapatid ni Nas, na si Paul, ay nasa abroad. He's now based in LA. Yung, sabi ang pangalan ng asawa niya sa kayong Sheila Bautista. Yun, nakapangasawa ng Sheila Bautista. Pareho silang nakabase sa LA area. Tapos ang sumunod, una. At ang napakasawa ko naman ay taga Lobok, Bohol. Dito, Nats, halika. Nats, halika. Ito naman si Nati, taga Bohol naman. At nagkaroon kami ng we've been blessed with 2 children. Ang panganay namin ay si Rico, who is a counselor in Parañaque, married to El Abiñante of Cavite. At sila naman ay merong dalawang anak. Si Yeye, Ariel Goles at si Erica. Erica, halika yun. Halika dito. Yan. Tapos sumunod naman kay Rico ay si Guada.